Sa isang maliit at liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda sa kanilang mga apo, ang alamat ng mata sa dilim. Ayon sa kwento, may isang nilalang na nagmamasid sa bawat tao sa baryo kapag sumapit ang hating gabi. Walang sino man ang nakakita sa tunay nitong anyo, tanging ang mga nag-aalab nitong pulang mata ang naaninag sa kadiliman. Ang sino mang mahuli ng mga matang iyon ay hindi na kailanman magigising kinabukasan. Si Angelo, isang binatang galing sa syudad, ay napadpad sa baryo upang magbakasyon sa bahay ng kanyang lola. Bagamat sanay siya sa modernong pamumuhay, naaliw siya sa tahimik at payapang paligid ng baryo. Ngunit isang gabi, habang nagkwekwentuhan sila ng kanyang lola, binanggit nito ang babala tungkol sa mata sa dilim. Huwag kang titingin sa bintana pagsapit ng 12:00. Kung may maramdaman kang nagmamasid sa'yo, ipikit mo ang iyong mata at huwag kang gagalaw. Natawa lang si Angelo. Para sa kanya, isa lamang itong alamat na pantakot sa mga bata. Ngunit napansin niyang seryoso ang ekspresyon ng kanyang lola. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kinagabihan, habang nagbabasa ng libro sa kanyang kwarto, napansin ni Angelo ang biglaang paghina ng ilaw sa kanyang lampara. Nagsimula ring umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid, kahit nasarado ang mga bintana. Maya-maya pa, may narinig siyang mahina at pasulput-sulpot na kaluskos sa labas ng bahay. Pinakinggan niya itong mabuti. Unti-unting lumalakas ang ingay. Parang may gumagapang sa lupa. Papalapit ng papalapit sa kanyang bintana. Kinilabutan siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at bahagyang sinilip ang labas. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang nilalang na nakatayo sa dulo ng bakuran. Hindi niya maaninag ang anyo nito. Pero sigurado siyang may 2 mata itong nag-aalab sa dilim. Napaatras siya at mabilis na tinakpan ng kurtina ang bintana. Pilit niyang ikinumbinsi ang sarili na namamalikmata lang siya. Sumunod na gabi, mas maagang natulog si Angelo, ngunit nagising siya bandang 12:00. Nang gabi dahil sa malamig na hangin at kakaibang presensya sa paligid, muling nagkaroon ng kaluskos sa labas ng bahay. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ito basta kaluskos. Parang may kamay na humahaplos sa pader, unti-unting umaakyat papunta sa kanyang bintana. Napahigpit ang hawak niya sa kumot. Naalala niya ang babala ng kanyang lola, huwag kang titingin, huwag kang gagalaw. Ngunit ang kuryosidad ay mas matimbang kaysa takot. Dahan-dahan niyang iminulat ang isang mata at muntik na siyang mapasigaw. Sa siwang ng kanyang kurtina, 2 nag-aalab na mata ang nakatitig sa kanya mula sa labas ng bintana. Pula ang mga ito, parang nagliliyab sa kadiliman. Ramdam niyang hindi lang siya nito pinapanood, tinatagos siya nito, binabasa ang bawat pintig ng kanyang puso. Nang huminga siya ng malalim, biglang may matalim na kuko na gumuhit sa bintana, nagiiwan ng mahahabang gasgas sa salamin. Hindi na niya kinaya. Mabilis niyang tinakpan ng unan ang kanyang mukha, pikit matang nagdasal na sana ay umalis na ang nilalang. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang naglaho ang presensya nito. Ang huling gabi, nagpasya siyang sabihin sa kanyang lola ang nangyari. Ngunit sa halip na magulat, nag-aalalang tumangulang ito. Alam na niya na nakita mo siya. Hindi ka na niya titigilan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Pero alam niyang hindi na siya ligtas. Kaya bago mag-2:00 ng gabing iyon, nagdesisyon siyang gisingin ang kanyang lola at sabihing kailangan na nilang umalis. Ngunit nang lumapit siya sa kwarto nito, natagpuan niyang bukas ang pinto. At wala na ang kanyang lola sa loob. Nag-echo sa buong bahay ang isang mahaba, malalim at malamig na buntong hininga. Dahan-dahang lumingon si Angelo. Sa dulo ng madilim na pasilyo, isang anino ang nakatayo, hindi gumagalaw. Dahan-dahang sumindi ang pulang mata nito, nag-aalab sa dilim. Napalunok siya. Ngayon, wala na siyang magagawa. Ang huling bagay na narinig sa bahay ng kanyang lola ay ang malakas na sigaw ni Angelo at pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bahay na wala ng tao. Nananatili pa rin itong maayos. Ngunit may kakaibang malamig na pakiramdam sa loob. Sa kwarto ni Angelo, may natirang bakas, 2 mahahabang gasgas sa bintana, at isang madilim na mantsa sa sahig. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga-baryo na tuwing hating gabi, may makikita kang 2 pulang mata na nagmamasid mula sa kadiliman. At kung sakaling mahuli ka nito, wala nang makakaalam kung ano ang nangyari sa'yo.